Atin pong buksan ang ating mga Biblia sa sulat ni Pablo sa mga taga-Kolosas. Aklat ng Colossians. Muli po nating basahin ang chapter 1 mula sa verse 9 hanggang verse 14. So ito yung panalangin ni Apostol Pablo para sa mga taga-Kolosas. Sinasabi rito sa Colossians chapter 1 verse 9 to 14, "Kaya't mula ng araw na aming marinig ito, hindi kami tumigil ng pananalangin para sa inyo at sa paghiling na kayo'y punuin ng kaalaman ng kanyang kalooban sa buong karunungan at pagkaunawang espiritual, upang kayo'y lumakad ng nararapat sa Panginoon na lubos na nakakalugod sa Kanya, namumunga sa bawat gawang mabuti at lumalago sa pagkakilala sa Diyos. Naway palakasin kayo sa buong kapangyarihan ayon sa kalakasan ng kanyang kaluwalhatian at para sa lahat ng katatagan at pagtitiyaga na may galak." Verse 12, "Na nagpapasalamat sa Ama na ginawa niya tayong karapat-dapat na makabahagi sa mana ng mga banal sa kaliwanagan. Iniligtas niya tayo sa kapangyarihan ng kadiliman at inilipat tayo sa kaharian ng kanyang minamahal na anak, na sa kanya ay mayroon tayong katubusan na siyang kapatawaran ng mga kasalanan." May God be glorified sa pagkabasa ng kanyang salita, at bago tayo magpatuloy sa ating pag-aaral ng salita ng ating Panginoong Diyos, tayo muna ay lumapit sa Kanya sa panalangin. Panginoon, o aming Diyos, dalangin namin na sa umagang ito, patuloy ka pong magpahayag sa amin. Buksan mo po ang aming isipan, pagkalooban mo po kami ng kaalaman, karunungan na nagmumula sa iyo upang makita namin ang iyong kadakilaan mula sa iyong salita. Sa lahat ng mga bagay na ginawa mong kamangha-mangha sa buhay ng lahat ng mga sumampalataya sa iyo, aming Diyos. At nawa, magbunso dito sa amin ng pagpupuri, ng galak, ng pagpapasalamat sa iyo at sa aming Panginoong Hesukristo. At makita ito sa amin pong pamumuhay. Salamat po, Diyos. Tulungan mo po kami sa pag-aaral ng iyong salita. In Jesus' name I pray. Amen. So, tayo ngayon nagpapatuloy sa pag-aaral natin sa aklat ng Colossians, dito sa particularly sa verse 9 to 14, which is the prayer of the Apostle Paul para sa mga taga-Kolosas. So, nagpapasalamat si Apostol Pablo sa kalagayan ng mga taga-Kolosas sa kanyang narinig mula kay Epapras, na nang simula nang marinig nila ang salita ng katotohanan, ang ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo, sila'y nanampalataya sa ating Panginoong Diyos, sa ating Panginoong Hesukristo. At nakita natin sa ating mga nakarang pag-aaral na ito yung naging bunga ng kanilang pakikinig or pagkakapakinig ng salita ng katotohanan. Nanampalataya sila sa ating Panginoong Hesukristo. Nagkaroon sila ng pag-ibig sa isa't isa para sa mga banal, at lubos ang kanilang pag-asa sa hinaharap sa pagdating ng ating Panginoong Hesukristo. At ito ang ipinagpapasalamat ni Apostle Paul sa Panginoong Diyos, na ang ebanghelyo ay lumalaganap sa lugar na iyon, sa lugar ng Kolosas. So, ngunit sa pagkakaalam ni Pablo ng magandang kalagayan ng mga taga-Kolosas, hindi siya tumigil dito. Hindi siya tumigil na nalaman niya yung maganda nilang kalagayan, ngunit siya ay patuloy na nanalangin para sa kanila. At sa verse 9 to 14 nga na ating binasa, ito yung actual na panalangin ni Apostol Pablo para sa kanila. At sa bahagi ng panalangin, alam natin, ating natunghayan last time, yung paghiling. Kabahagi ng ating pananalangin or ng panalangin din ni Apostol Pablo, yung paghiling sa ating Panginoong Diyos. At dito ay nalaman natin yung kahilingan niya para sa iglesia sa Kolosas. Narinig at naunawaan nila
ang salita ng katotohanan, ang salita ng ating Panginoong Diyos, ang Ebanghelyo, at kanyang hiniling sa Diyos na sila'y punuin ng kaalamang ito. At nabanggit natin doon kung ano yung ibig sabihin ng punuin, na sila'y kontrolin ng salita ng ating Panginoong Diyos, na ang kaalaman ng kalooban ng ating Panginoong Diyos ang siyang magkontrol sa kanila at sa kanilang buhay, at upang sila'y makalakad o lumakad ng naayon sa kalooban ng ating Panginoong Diyos. At kung iyon ang nangyayari sa kanilang buhay, ang ating Panginoong Diyos ay malulugod sa ating mga gawa. At dito nga sa bahagi ng panalangin pa rin ni Apostol Pablo na ating pong binasa, napapaloob din ang pagpapasalamat, yung thanksgiving niya or yung praise niya sa ating Panginoong Diyos, na makikita natin ito sa verses 12 hanggang 14. Sa kasalukuyan, yung mga pagpapala, ano ang pinagpapasalamat ni Apostol Pablo? Yung mga pagpapala na kasalukuyang tinatamasa ng mga taga-Kolosas at ng mga mananampalataya. Pati na rin yung pakinabang na ating tinamasa sa ating Panginoong Diyos. Ito yung kalagayan ng lahat ng mga mananampalataya sa kasalukuyan sa ating Panginoong Hesukristo. So sa panalangin nga ni Apostol Pablo ay ipinagpapasalamat niya yung kasalukuyang kalagayan sa Diyos ng lahat ng mga taga-Kolosas na sumampalataya, at totoo rin sa lahat ng mga mananampalataya. At sa pagbanggit niya nito, it is a reminder na rin para sa kanila yung kanilang kasalukuyang pagpapala na kanilang tinatamasa, yung standing nila, yung kasalukuyang status before our Lord. At isa sa mga dahilan sa atin kung bakit hindi nagiging malinaw yung ating paningin, nanlalabo ang ating paningin, ang ating view patungkol sa kaluwalhatian, sa kalagayan na meron tayo before God, ay yung pagkakaroon natin ng pag-alinlangan, yung doubt sa kung ano nga ba yung kasalukuyan nating kalagayan sa ating Panginoong Diyos. Yung kung ano yung sasabihin natin, kung ano yung identity natin, marahil ito yung nagda-doubt tayo sa identity natin before God, at yun ang nagpapalabo or nagpapahinder sa atin sa pagsunod sa kalooban ng ating Panginoong Diyos, at hindi tayo nakakapagbigay ng kapurihan sa ating Panginoong Hesukristo. So ito yung dahilan na makikita natin upang hindi tayo makalakad para sa kaluwalhatian ng ating Panginoong Diyos at sa lubos na pagsunod sa Kanya. At sa pagbanggit nga sa Kanyang panalangin, sa pagpapala ng ating Panginoong Diyos na nangyayari sa kanila, ito yung pag binabanggit sa atin yung tunay nating kasalukuyang tinatamasa or kasalukuyan nating standing before God, ito yung magpapalinaw sa ating mga paningin upang maipaalala sa atin or sa kanila, sa mga taga-Kolosas, ang kanilang kasalukuyang kalagayan. At ito ay magpapatatag sa kanila at mag-iiwas mula sa mga maling katuruan. If we are prone into yung hindered yung ating paningin sa totoong kalagayan natin before God, madali tayong ma-deceive or madaya na pag may lumapit sa atin at magsabi ng ibang mga maling katuruan, ay maaaring tayo'y mahulog dito. At dito nga yung sinasabi ni Apostol Pablo sa pagkasabi niya sa mga salitang ito, maaaring ito yung magpalinaw sa kanilang kaisipan sa totoong kalagayan nila before God, at may iwas sila sa mga maling mga katuruan. At tingnan nga natin ano yung mga pagpapalang ito, yung mga kalagayan na tinamasa ng mga taga-Kolosas na ipinagpapasalamat ni Apostol Pablo. So una, sinabi niya sa
verse 12, sinabi niya rito, ginawa niya tayong karapat-dapat na makabahagi sa mana ng mga banal sa kaliwanagan. At ating tignan ang kalagayan ng mga mananampalataya sa Colosas na totoo din sa buhay sa lahat ng mga mananampalataya. Paano nga niya tayo ginawang karapat-dapat na makabahagi sa mana ng mga banal sa kaliwanagan? At meron nga tayong dalawang punto sa ating pag-aaral sa umagang ito kung paano tayo naging kabahagi dito sa mana ng mga banal sa kaliwanagan. Una, tingnan natin, paano tayo naging karapat-dapat? Paano tayo naging karapat-dapat dito sa mana ng mga banal sa kaliwanagan? At ikalawang bahagi ng ating pag-aaral is yung ano naman itong mana na tayo ay naging kabahagi. So tingnan nga natin. Sa verse 12, sinabi niya dito, na nagpapasalamat sa Ama na ginawa niya tayong karapat-dapat na makabahagi sa mana ng mga banal sa kaliwanagan. So dito nga, sa verse 12 lang yung focus ng ating pag-aaral ng salita ng ating Panginoong Diyos sa umagang ito. Sa verse 12 ay sinabi ni Paul na nagpapasalamat sa Ama. Kung makikita natin yung transition ng kanyang pagkakasabi, sa verse 10, ginagamit niya ang salita ng ating Panginoon bilang Diyos. At dito sa verse 12, sinabi niya na nagpapasalamat sa Ama, na giving thanks to the Father who has qualified you. So sa pagsasabi ng salitang Ama, binibigyan din nito ang aspeto ng relasyon na mayroon tayo sa ating Panginoong Diyos. So, ang salitang God or ang ating Panginoong Diyos na una niyang ginagamit is more expressive of His majesty. Nakikita natin dito, ginagamit niya yung salita ng ating Panginoong Diyos bilang pagpaparangal sa kanyang kaluwalhatian, sa kanyang kadakilaan by saying God. Kaya sa pagsasabi niya ng pagpapasalamat sa Ama, ginamit niya yung word na Father, ay naghahatid ito ng kalagayang personal ng mga mananampalataya sa Diyos bilang kanyang mga anak. Bago ang ating kaligtasan, ang Diyos ay hindi natin Ama, kundi Siya ang ating hukom. So, mabigat ito kung mapapakinggan ng bawat isa na nagkiklaim na ang Diyos ay Ama ng lahat. Ngunit ang katotohanan, bago ang ating kaligtasan, ang Diyos ay hindi natin Ama, kundi Siya ang ating judge, Siya ang ating hukom. Dahil sa ating pagiging makasalanan, nahaharap tayo sa paghahatol ng ating Panginoong Diyos na Siyang matuwid kung humatol. At kung hahatulan niya tayo base sa ating kalagayan, separate from His saving grace, tunay na tayo ay mapapahamak. So, we are not children of God by nature. Hindi natural sa atin na maging mga anak ng Diyos. Ano ang tawag sa atin? We are children of Satan. So, marahil mabigat ito sa pandinig ng mga bawat makikinig. Ito ang sinasabi ni Jesus Christ mismo sa mga Hudyo na hindi sumampalataya at niniwala sa Kanya. Na sinasabi nila na sila ay mga anak or descendants ni Abraham at sila ay mga anak ng Diyos. Ngunit sila ay sinalungat ng ating Panginoong Hesukristo at sinabi niya sa aklat ng Juan, chapter 8, verses 41 hanggang 44. Sinabi niya dito kung paanong sinasabi na hindi lahat ay mga anak ng Panginoong Diyos, kundi sila ay mga anak ni Satanas. Sinabi dito sa verse 41, ginagawa ninyo ang mga gawa ng inyong ama. Sinabi nila sa kanya, hindi kami ipinanganak sa pakikiapid. Mayroon kaming isang ama,
ang Diyos. Sila'y nagkiklaim ng mga anak ng Diyos. At pagpapatuloy pa niya, sinabi sa kanila ni Jesus, kung ang Diyos ang inyong Ama, ay iniibig ninyo sana ako, sapagkat ako'y nagmula sa Diyos at ngayon ay naririto ako. Hindi ako naparito mula sa aking sarili, kundi sinugo niya ako. Bakit hindi ninyo maunawaan ang aking sinasabi? Sapagkat hindi ninyo matanggap ang aking salita. Kayo'y mula sa inyong amang Diablo, at ang nais ninyong gawin ay ang kagustuhan ng inyong ama. So dito nagpapatunay na by nature we are not children of God, kundi ang mga sumasampalataya lamang sa ating Panginoong Hesukristo. Ang mga hindi sumasampalataya at hindi naniniwala sa Kanya, nilalarawan dito that they are children of the Diablo, of Satan. Ang lahat ng hindi nananampalataya kay Kristo ay hindi anak ng Diyos o kabilang sa Kanya, sa Kaniyang pamilya. Sa halip, sila'y inilalarawan bilang mga anak ng kapuutan. So, inilalarawan ang mga hindi nananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo bilang mga anak ng kapuutan. Tingnan natin sa Ephesians chapter 2, verse 3, kung ano yung paglalarawan sa mga hindi sumasampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Sinasabi rito, huwag ninyong gawin ang anuman, or Ephesians chapter 2, verse 3, sinasabi rito, tayong lahat ay dating nabuhay sa gitna ng mga ito at mga pagnanasa ng laman na ating ginagawa ang mga nais ng laman at ng pag-iisip. At tayo nooy katutubong mga anak ng kapuutan, gaya naman ng iba. So tayo noon, bago ang kaligtasan, tayo'y mga katutubong anak ng kapuutan. At sinasabi rin sa verse 2, inilalarawan dito na tayo'y mga anak ng pagsuway, na dati ninyong nilakaran ayon sa lakad ng sanlibutang ito, ayon sa pinuno ng kapangyarihan ng himpapawid ng Espiritu na ngayon ay gumagawa sa mga anak ng pagsuway. At sa chapter 5 verse 6 naman, sinasabi rin na tayo'y mga anak ng pagsuway. Huwag kayong padaya sa mga salitang walang katuturan, sapagkat dahil sa mga bagay na ito'y dumarating ang galit ng Diyos sa mga anak ng pagsuway. So kung hindi tayo, yung hindi natural sa atin bilang mga tao na mga anak ng Diyos, ang nag-iisang maaring mag-angkin lamang ng likas na pagiging anak ng ating Panginoong Diyos ay ang kanyang bugtong na anak, ang ating Panginoong Hesukristo. So ito yung sumasalungat dito sa sinasabi natin na ang mga nagtuturo ng universal fatherhood of God. Itinuturo ng mga nagtuturo ng pagiging universal father of God na ang lahat ng tao ay mga anak ng Diyos. Ngunit hindi ito ang itinuturo ng banal na kasulatan. Kung hindi, ang likas lamang na anak ng ating Panginoong Diyos ay ang kanyang bugtong na anak na ating Panginoong Jesucristo. Totoo na ang lahat ng mga tao ay nilikha ng ating Panginoong Diyos at binibigyan niya ng buhay. Nagmumula ang buhay ng lahat ng tao sa ating Panginoong Diyos. Ngunit, ang pinagkalooban lamang niya ng pagiging anak ay yung mga taong sumampalataya sa Kanya. Hindi lahat ng tao ay binilang ng Diyos bilang Kanyang mga anak, kundi sa pamamagitan lamang ng Kanyang pagkakaloob nito, pagliligtas niya bilang mga anak ng Diyos. So kung hindi natural sa atin bilang mga tao na maging anak ng Diyos, paano tayo makakarating sa kalagayang ito na
na ipinapahiwatig ng ating teksto. Ito'y sa pamamagitan lamang ng kanyang biyaya. Nang tayo ay nanampalataya sa ating Panginoong Hesukristo, ang kanyang anak, ang ating Panginoong Jesus, tayo ay pinagkalooban niya ng karapatan bilang maging mga anak ng Diyos. At yan yung binabanggit sa John chapter 1 verse 12. Atin pong tunghayan dun sa chapter 1 ng John verse 12. Sinasabi doon kung sino yung mga pinagkalooban niya ng karapatan maging anak ng Diyos. Sinasabi ba natin na lahat ay mga anak ng Diyos? Ngunit sinasabi ng salita ng ating Panginoong Diyos, subalit ang lahat ng tumanggap sa Kanya, patungkol sa ating Panginoong Hesukristo, na sumasampalataya sa Kanyang pangalan, ay Kanyang pinagkalooban sila ng karapatan na maging mga anak ng Diyos. So, yung mga tao lamang na sumasampalataya sa Kanyang bugtong na anak, ang ating Panginoong Hesukristo, sila ang pinagkalooban ng karapatan na maging anak ng Diyos. Tayo ay napabilang lamang bilang mga anak ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya sa Kanyang anak na ating Panginoong Hesukristo. Tayo ay napabilang sa Kanya sa pamamagitan, hindi sa pamamagitan ng ating sariling kapamaraanan, kundi sa espesyal na kapamaraanan ng ating Panginoong Diyos sa pamamagitan ng Kanyang pagkukupkop or adoption. We are adopted in the family of God, kaya tayo naging qualified to be qualified na makishare sa inheritance ng mga banal. So hindi natural, at ito ay sa pamamagitan lamang ng pagkukupkop ng ating Panginoong Diyos. So kung titignan natin ito, napaka-glorious ng ginagawa ng ating Panginoong Diyos sa mga taong sumasampalataya sa Kanya. Nang tayo'y Kanyang tinubos, we are redeemed by God, we are justified sa ating mga pagkakasala, at tayo'y Kanyang tinubos, pwede niya tayong hayaan na lamang sa ganoong sitwasyon. Pinatawad niya tayo, He forgave us, He justified us, inilayo niya na tayo sa ating, hindi na niya aalahanin ang ating mga pagkakasala. Maaari na niyang itigil sa ganoong kalagayan, di ba? But the glorious of our God, yung kadakilaan, kaluwalhatian ng ating Panginoong Diyos, hindi siya tumigil doon. Ngunit, ibinilang pa niya tayo bilang Kanyang mga anak. Tayo'y Kanyang kinupkop. Kinupkop niya tayo at Kanyang ibinilang sa Kanyang pamilya. So, what a blessing na na-receive natin mula sa ating Panginoong Diyos nang tayo'y sumampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. So, tayo ay hindi karapat-dapat. Sa ating text, binanggit dito, ginawa niya tayong karapat-dapat. So, it means, hindi talaga tayo karapat-dapat. We are unqualified. We are unworthy. Yan yung ibig sabihin ng word na yan. Yung ginawa niya tayong karapat-dapat, He made us worthy. He made us qualified. He made us fit. Hindi tayo qualified, hindi tayo worthy, hindi tayo fit para sa ganitong kalagayan. Ngunit, ang ating Panginoong Diyos, ginawa niya tayong karapat-dapat na makabahagi sa Kanya. We are not qualified sa pamamagitan ng ating sariling mga pagsisikap, sa ating mga sariling mga katuwiran, kundi napabilang tayo sa Kanya sa pamamagitan ng Kanyang katuwiran, sa Kanyang ginawa. Kaya ganoon na lamang yung pagkamangha ni Apostol Pablo na tayo'y hindi karapat-dapat mapabilang sa pamilya, to be adopted by God sa Kanyang pamilya. Ganun na lamang yung pagkamangha ni Apostol John sa 1 John chapter 3 verse 1 na siya'y namangha, labis na namangha na tayo'y matawag na anak ng Diyos. Tingnan natin sa 1 John chapter 3 verse 1. Sinasabi niya rito,
Masdan ninyo kung anong uri ng pag-ibig ang ipinagkaloob sa atin ng Ama upang tayo'y matawag ng mga anak ng Diyos. At tayo'y gayon nga. Dahil dito'y hindi tayo nakikilala ng sanlibutan sapagkat siya'y hindi nakikilala nito. So labis ang pagkamangha ni Apostol John na tayo'y matawag bilang mga anak ng Diyos dahil inilalarawan nga ng mga tao ay likas na makasalanan at mga anak ng puot at mga anak ng pagsuway. Sa kanyang biyaya na ginawa niya lang tayong karapat-dapat, ginawa tayong karapat-dapat ng ating Panginoong Diyos sa pamamagitan lamang ng natapos na gawa ng kanyang anak na si Kristo. God made us worthy. Hindi natin ginawa ang ating sarili to be qualified na maging karapat-dapat, kundi ang Panginoong Diyos ang gumawa nito upang matawag tayo bilang kanyang mga anak at meron tayong karapatan or kakayahan na tawagin siya bilang Ama. Sinasabi ni Jesus sa kanyang mga alagad na ako ang inyong Ama at kayo, or sinabi ng ating Panginoong Hesus sa kanyang mga alagad, ang aking Ama at ang inyong Ama. Tingnan natin ito sa chapter 20 and verse 17 ng aklat ng John, na sinabi niya na sa kanyang mga alagad na sila'y mga brothers. John chapter 20 verse 17, sinasabi niya rito nung siya'y magpakita sa kanyang muling pagkabuhay. John chapter 20 verse 17, sinabi sa kanya ni Jesus, "Huwag mo akong hawakan sapagkat hindi pa ako nakakaakyat sa Ama." Ito yung tagpo na si Maria ay humarap sa ating Panginoong Hesukristo nung siya'y mabuhay muli. "Ngunit pumunta ka sa aking mga kapatid," sinabi niya, "at sabihin mo sa kanila, aakyat ako sa aking Ama at inyong Ama, sa aking Diyos at inyong Diyos." So ibinibilang niya tayo na kanyang mga kapatid at may kakayahan tayo na tumawag sa ating Panginoong Diyos bilang Ama. At ito'y sa pamamagitan ng pagkupkop ng ating Panginoong Diyos sa atin. Tayo ay napabilang sa Kanya bilang Kanyang mga anak. At dahil dito'y, kung tayo napapabilang bilang Kanyang mga anak, tayo rin ay binilang na maging karapat-dapat na makabahagi sa mana ng mga banal sa kaliwanagan. So, kung ating babalikan yung punto natin, paano tayo naging karapat-dapat? Hindi ito sa pamamagitan ng ating sariling kakayahan, kundi God made us qualified by adopting us into His family pagkatapos ng pagliligtas na ginawa niya sa bawat isa na nanampalataya sa kanyang anak na ating Panginoong Hesukristo. At ikalawang punto naman na ating titignan, ano itong mana na tayo ay naging kabahagi? Ano itong mana na binabanggit dito sa verse 12 na kung saan tayo'y naging kabahagi? Sinasabi dito na nagpapasalamat sa Ama na ginawa niya tayong karapat-dapat na makabahagi sa mana ng mga banal sa kaliwanagan. So bilang paglalarawan sa mana ng mga banal, ipinapahiwatig dito ni Apostol Pablo ang paghahati-hati ng mana ng mga Israel sa Kanaan. Makikita natin ito sa Numbers 26, 52 to 56 at sa Joshua chapter 14 verses 1 and 2. Hindi na po siguro natin babasahin yon. But kumbaga, nasa kaisipan ni Apostol Pablo pagdating sa inheritance, pagdating sa mana, yung pagbabahagi ng mga lupa sa Kanaan sa mga Israelita. Ang bawat mananampalataya
ay tatanggap ng kanyang bahagi sa mana na inilaan ng ating Panginoong Diyos. So ang mga ibinilang niya bilang kanyang mga anak ay binibilang din niya bilang mga tagapagmana. Sinasabi nga sa Romans chapter 8 verse 17 na kung kayo'y mga anak, kayo'y binibilang din bilang mga tagapagmana. Sinasabi dito sa Romans chapter 8 verse 17, at kung mga anak ay mga tagapagmana rin, mga tagapagmana ng Diyos at mga kasamang tagapagmana ni Kristo. Kung tunay ngang nagtitiis tayong kasama niya upang tayo'y luwalhatiin namang kasama niya. So yan yung kalagayan bilang mga anak at kabilang na rin bilang mga tagapagmana ng ating Panginoong Diyos. Ang manang ito ay siya ring tinutukoy. Ano ba yung anong klaseng mana ito? Itong nakalaan para sa mga banal sa kaliwanagan. Ito rin yung tinutukoy sa aklat ng Pedro. Yung sa chapter 1 verse 4, sinasabi dito, tungo sa isang manang hindi nasisira. Ito yung kalagayan ng mana na meron ang mga banal. Manang hindi nasisira, walang dungis at hindi kumukupas, na inilaan sa langit para sa inyo. So yan yung kalagayan or kung ano ang mana na sinasabi na tayo'y naging kabahagi. Ipinapahawatig din ni Paul na ang manang ito ay nakalaan lamang para sa mga banal, sa mga saints sa kaliwanagan. Tumutukoy ito sa mga taong ibinukod ng Diyos. Pag sinabi nating saints, hindi ito yung mga higher being na mga Christian, mga mas banal na ipinoproclaim ng malalaking grupo bilang mga santo. Hindi ito, kundi tumutukoy ito sa mga taong ibinukod ng Diyos para sa Kanya. Ang mga taong pinabanal ng Diyos, ito yung mga tinatawag na saints. Sa pamamagitan, pinabanal sila sa pamamagitan ng dugo ng ating Panginoong Hesukristo at ito'y sa Kanyang pagpili. Ang mga mana ng mga banal ay tumutukoy sa mana ng mga tinubos ng Diyos. Hindi ito yung mana para sa lahat ng mga tao, kundi this is exclusive para sa mga banal ng Diyos, sa mga tao na ibinukod at pinili ng ating Panginoong Diyos. Ito'y inilaan lamang para sa mga banal. So, anong mamanahin naman ng mga hindi kabilang o hindi nanampalataya sa ating Panginoong Diyos at hindi naging qualified, hindi naging worthy para sa manang ito? Ano ang mga mamanahin nila? Ang mga mana ng mga masasama hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. Sa 1 Corinthians chapter 6 verses 9 and 10, sinasabi dito sa mga taga-Korinto kung ano yung mamanahin ng mga hindi sumampalataya, mga masasama. Chapter 6 verse 9 and 10, sinasabi dito, hindi ba ninyo nalalaman na ang mga masasamang tao hindi magmamana ng kaharian ng Diyos? Huwag kayong padaya. Ang mga mapakiapid, mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, mga mangangalunya, mga binabae, mga nakikiapid sa kapwa lalaki, mga magnanakaw, masasakim, mga maglalasing, mga mapagmura, o ang mga manggagantiyo ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. So yan ang mamanahin ng mga taong masasama or mga hindi mananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Idinagdag pa ni Pablo na ang mana na ito ay mana ng mga banal sa kaliwanagan, the inheritance of the saints in light. At naglalarawan ito sa mga banal na mula sa kadiliman. Ang mga banal ay inilipat mula sa kadiliman at patungo
sa kaliwanagan. At ang kaliwanagan ay tumutukoy sa presensya ng ating Panginoong Diyos. God is light, and in Him there is no darkness at all. Ang kaliwanagan ay tumutukoy sa ating Panginoong Diyos na kung saan ibinilang or inilipat ang mga banal na mula sa kadiliman ay inilipat patungo sa kaliwanagan. At dahil ang manang ito na inilaan sa presensya ng Ama sa mga mananampalataya, nagbibigay ito sa atin ng paalala na hindi tayo dapat mag-focus. Kung ang manang ito ay in the heavenly realms, nagpapaalala ito sa atin na hindi tayo dapat mag-focus sa mga bagay dito sa mundo. Sa halip, ituon natin ang ating paningin sa makalangit na pagpapala na inilaan para sa atin ng ating Panginoong Diyos. At hindi dapat tayo na nadidistract or na hahatak ng mga iniaalok ng mundong ito. Totoo, kailangan natin ang mga ini-offer ng mundong ito, pero hindi dapat ito yung iniibig natin na ito yung magpapalayo sa atin sa ating Panginoong Diyos. Dahil hindi ito natural sa mga taong tinawag ng Diyos mula sa kadiliman patungo sa kaliwanagan. Sa pamamagitan nito, may iwas din tayo sa maling katuruan patungkol sa mga prosperity at sa pagmamahal sa kayamanan. So kung itutuon natin ang ating paningin sa makalangit na pagpapala ng ating Panginoong Diyos na Kanyang inilaan para sa mga banal sa kaliwanagan, iiwas natin ang ating sarili patungkol sa mga bagay o pagmamahal sa mga prosperity at sa mga kayamanan ng mundong ito. So ito yung tinutukoy na pagpapala na ipinahayag ng Ama sa pamamagitan ng panalangin ni Apostol Pablo sa mga taga-Kolosas. At dumako naman tayo sa application ng ating pag-aaral sa umagang ito. Nabanggit natin kanina, we have mentioned that God made us qualified for the inheritance. At naging karapat dapat lamang tayo dahil sa pagkukupkup ng ating Ama. Hindi tayo naging qualified sa ating sariling kapamaraanan, sa ating sariling katuwiran, kundi ibinilang tayo ng ating Panginoong Diyos sa pamamagitan ng Kanyang pagkukupkup upang tayo'y makabahagi sa mga inheritance of the saints in lights. We are now children of God by adoption. At nang tayo'y may pagkasundo sa Diyos, ibinilang niya tayo bilang kabahagi ng Kanyang pamilya, bilang Kanyang mga anak. At paano ka ngayon mamumuhay bilang kabahagi ng pamilya ng ating Panginoong Diyos na banal? Ito ay pagtawag sa atin. It is a call for us, mga kapatid, for personal holiness. Dahil our Father is holy. So kung tayo napabilang sa pamilya ng banal na Diyos, tayo tinatawag. We are called to be holy. Kung hindi tayo mamumuhay sa kabanalan, kagaya or kung hindi tayo'y namumuhay na may kabanalan, kagaya ng sa ating earthly family, di ba? Kung nagbibigay tayo ng kahihiyan sa ating pamilya dito sa mundong ito, kung gumawa tayo ng mga bagay na kahihiyan or kahiya-hiya, di ba? Damay din yung ating pamilya. Ganon din sa atin bilang mga itinuring na mga kabahagi sa pamilya ng ating Panginoong Diyos. Na kung hindi tayo namumuhay na may kabanalan, nagbibigay tayo ng kahihiyan sa pamilya ng ating Panginoong Diyos. At ayaw nating mangyari yon. On the other hand naman, kung tayo namumuhay ng may kabanalan, nagbibigay tayo ng kaluwalhatian, ng karangalan. 'Di ba? Masaya din yung ating pamilya pag sa ating earthly family. Nagiging masaya ang ating pamilya pag may achievement, may honor na ibinigay ang isang miyembro ng pamilya. Ganon din sa pamilya ng ating Panginoong Diyos. Nagbibigay tayo ng honor sa ating Ama at siya yung napaparangalan sa pamamagitan ng inyong kabanalan. Sinasabi nga sa
Matthew 5:16, di ba? Let your light shine before others so that they may see your good works and give glory to your Father which is in heaven. Ito nawa ang maging direksyon ng ating buhay, na sa pag-ibig natin sa ating Ama ay nanaisin natin na mamuhay ng may kabanalan para sa Kanyang kalwalhatian. Yan nawa ang magbunsod sa atin dahil sa pagpapalang ginawa sa atin ng Ama na tayo'y mamuhay ng may kalwalhatian, ng may kabanalan upang malwalhati natin ang ating Ama na nasa langit. At pagdating rin sa ating mga kapatid, kamananampalataya, ganito rin ba ang pagturing natin sa kanila? Nagbibigay din ba tayo ng kalwalhatian? Hindi lang kalwalhatian para sa Ama, kundi if we are living with holiness, with righteous living, nagiging kapurihan din para sa mga ibang mananampalataya. At para naman sa mga kaibigan natin na hindi pa sumasampalataya sa ating Panginoong Hesukristo, sa inyong sariling pagsisikap at katuwiran kailanman, hindi ka magiging karapat-dapat sa Diyos. Dahil ang requirement ng ating Panginoong Diyos upang ikaw ay maging karapat-dapat, kung iyong basihan, ang iyong katuwiran, ang iyong kabanalan, ang requirement ng ating Panginoong Diyos ay 100%. Walang bahid ng kahit anuman. At alam mo naman na ikaw ay bagsak dito. Kahit isang pagkakasala ay qualified na for damnation. At dahil ikaw ay makasalanan, you cannot make yourself qualify, or you cannot make worthy, or you cannot make yourself na maging karapat-dapat na makabahagi sa pamilya ng ating Panginoong Diyos. Hindi ka din magmamana kung ikaw ay wala pa sa ating Panginoong Hesukristo. Hindi ka ibinilang sa Kanya. Hindi ka magmamana sa kaharian ng Diyos. Kundi ano ang iyong mamanahin, yung mga binanggit natin kanina. Yung puot, yung galit ng ating Panginoong Diyos na naghihintay sa iyo sa araw ng Kanyang paghatol dahil sa pagtanggi mo sa Kanyang anak na pinagkaloob para sa iyong kaligtasan, ng ating Panginoong Hesukristo. Iisa lamang ang itinalagang kapamaraanan ng ating Panginoong Diyos upang ikaw ay maging karapat-dapat na makabahagi sa kaharian ng Diyos. At ito ay sa pamamagitan lamang ng Kanyang anak, ng ating Panginoong Hesukristo. At nawa, gawin mo ang iyong pagsisisi sa iyong kasalanan at manampalataya ka sa Kanya na Siya lamang ipinagkaloob ng ating Panginoong Diyos upang maging karapat-dapat at maging kabahagi ka sa pamilya o sa kaharian ng ating Panginoong Diyos. Dahil sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo, sa pamamagitan ng Kanyang dugo at ng Kanyang katuwiran, yun lamang ang makakapagbigay sa iyo ng pagliligtas mula sa puot at galit ng ating Panginoong Diyos na paparating. So nawa, gawin mo ito kaibigan, yung pagsisisi sa iyong kasalanan at pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Tayo po'y manalangin. Panginoon o aming Diyos, kami po'y namamangha sa iyong kabutihan na naturally we are not qualified, we are not worthy, O God. Ngunit sa pamamagitan ng iyong biyaya, sa pamamagitan ng iyong bugtong na anak na aming Panginoong Hesukristo, sa pananampalataya sa Kanya, ginawa mo kaming karapat-dapat na mapabilang sa iyo at mapabilang din bilang mga tagapagmana ng mga inheritance of the saints in lights. Nawa, Panginoon, patuloy naming makita ang kalagayang ito at magbigay kami ng pagpupuri sa aming Panginoong Diyos dahil sa mga ginawa ng ito. Hindi po ito dahil sa aming sariling katuwiran, sa aming sariling kagagawan, kundi ito po'y biyaya na nagmumula sa iyo, o aming Diyos Ama. Salamat, Panginoon, sa pagkakaloob ng mga biyayang ito sa amin na
ito po'y kalagayan namin na tinatamasa sa kasalukuyan. Salamat po aming Panginoong Diyos. At nawa ang mga hindi pa nakakilala sa iyo ay maging mabuksan din ang kanilang kaisipan at lumapit sila sa aming Panginoong Hesukristo. Salamat po aming Panginoong Diyos. Ito po ang aming samot panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen.